Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong kaagad sagot si PBBM sa itong kumakalat na issue tungkol sa binanggit at sinabi ni Marcoleta na there is no such thing as the WPS. Walang WPS at wala sa mapa ang WPS at hindi atin ang WPS. So ito ngayon ang viral video. So atin pakinggan kung ano ang comment dito ng ating mahal na Pangulo. Good afternoon, sir. Sir, just would like to get your thoughts on Representative Marcoleta's statement that there is no such thing as the West Philippine Sea. Okay. He's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. So, he's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Aba, magaling pala si Marcoleta magbenta ng sarili. Kaya pala gumawa siya ng ganyang nakaka-headline na komentaryo na walang WPS, wala sa mapa ang WPS, hindi atin ang WPS. At gawa-gawa lang daw natin ang WPS. Masakit sa damdamin ng mamamayang Pilipino, kahit mga DDS siguro ay nagagalit sa kanya. Diba? Kahit DDS kayo, gusto nyo bang mawala yung WPS dyan? Hindi na tayo makapangisda dyan? Paano kung mga DDS na mangingisda dyan? At makuha yan ng China? O, ibubuto nyo ba yan? Magdi-DS pa ba kayo? Di ba? Kaya pag-isipan nyo yan, mga kababayan, mga mahal kong mga DDS. Pag-isipan nyo yan. Dahil unti-unti na tayong nilamon nitong China. At kapag nasa kanilang kamay na ang WPS, naku, hindi na kayo makapangisda dyan. Alam kong maraming DDS na nangingisda dyan. Kaya, por favor, mga kaibigan, mga kapatid, ay pag-isipan nyo yan kung ipagpatuloy nyo yung suporta sa mga taong ito na nagbibenta ng Pilipinas. Ito, kaya pala binibenta daw, magaling daw si Marcoleta magbenta, sabi ni PBBM dahil kumandidato pagka-senador . Kaya kailangan pag-usapan muli ang kanyang pangalan. Ang masaklap lang dito, dalawa lang ang kahinatnan nitong ginawa niyang komentaryo na masakit sa mga damdamin ng Pilipino. Una, ay pwede siyang sumikat. Yan ang pinakauna. Pag-usapan siya sa mga media platforms, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, pag-usapan siya. Pero ang pangalawa, negative effect. Ang negative effect ay mamulat kahit mga DDS ay magagalit sa kanya. Sa aking vlog nga marami ang nagsabi na hindi ko na yan ibubuto. O yun, binuto daw siya noon ng mga nagsabing yun. Pero ngayon hindi na siya ibubuto dahil hindi niya mahal ang Pilipinas. Hindi siya Pilipino. Kasi ibigay niya sa China . Ngayon, ang pangatlong tendency ng ginawa niyang pag-komento ng masakit na ganyan, na there's no such thing as WPS. Wala daw, kahit katang isip, walang katang isip . Katang isip lang daw. Imaginary. So ang pangatlo ay pwedeng matuwa dito ang mga Chinese. Ang mga DDS, kung hindi nila pag-isipan ng mabuti, matutuwa din sila. Pero kapag na-realize nila na, nako, mali pala kasi ibibenta na tayo, ay magagalit din sa kanya kahit mga DDS. Kaya mawalan ng suporta si Marcoleta. Ngayong eleksyon ay siguradong laglag siya dahil sa sinabi niya na ganyan. Pero one thing for sure, sumikat siya ngayon, di ba? Viral tong mga video . Grabe naman yung pagkabanggit niya ng walang WPS. Klarong-klaro sa Bilardi map na nariyan . At ang WPS ay termino lang yan na bigay ng Pilipinas. Pero actually, yan ay karagatan ng Pilipinas na sakop sa exclusive economic zone na 200 nautical miles galing sa pinaka-shoreline or seashore ng Pilipinas. Okay, so balik tayo dito sa balita. Sir, yung Chinese monster ship,
nasa West Philippine Sea for more than a month now. How are you going to respond to this? Will you change your approach? Kasi parang hindi naman umaalis doon sa area. Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang ang iniisip na ano bang mission ng Coast Guard, ano bang mission ng Navy to protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that no matter what any other foreign power does. That is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter saying that they're doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find they will always find the Philippine presence no matter what they do. Kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our waters. Sir, last na lang from me. Sir, last week you said na you had a deal with China. You nagbigay kayo ng kondisyon sa China na you will pull out the typhoon missile if and when China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. Or- No. I didn't expect them to either. Because, no, I didn't expect them to. And they haven't responded specifically. They've responded in general terms, saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles, nothing specific about the reduction of tension, the reduction of the aggressive moves, and nothing like that. Wala kaming napag-usapan na gano'n. Okay, so tamang-tama talaga ang stand ni PBBM. Napakagaling kasi na Pangulo ito. Hindi basta-basta yung kanyang mga ginagawang pagkilos. Ang pagkilos niya ay estimated at eksaktong-eksakto. Hindi sumusobra. Kasi diyan sa sensitive yung galaw diyan sa WPS. Kung masabi ni PBBM na sige, barilin nyo na, ay naku, umpisa na lang Third World War, di ba? Kaya talagang si PBBM, defensive lang siya, hindi siya umatake. Depensa tayo hanggang sa katapusan na magawa natin, di ba? Pero sa palagay ko ay hindi na magagawa ng China yung ganong pambubuli na palagi tayong binubumbero. Nandyan na ang Amerika sa Pag-asa Island eh. Meron na naka-istasyon dyan. Kaya hindi na pwede yung ganun. Kasi nakatingin na ang Amerika eh. Alam nyo ba doon sa Panama? Walang nagawa ang China. Sabi ng Amerika, bawiin namin yan. Nagalit ang China kasi meron ng investment ang China doon eh. Kinukontrol pala ng China ang dalawang dulo ng Panama Canal. Kinukontrol nila. Sa kanila yung port, yung mga daungan, sa kanila pala yun. Ngayon, ang Panama President ay hindi na i-renew ang kontrata ng China sa Panama Canal. Kaya nagalit ang China ngayon. Sabi ng Amerika, patikimin ko kayo ng puwersa na hindi nyo pa alam.
May reply ba ang China? Magulat kayo sa malalaman nyo na walang imik ang China. Takot na takot ang China sa Amerika kapag nagalit na si Trump. Kaya dito sa WPS, ganun din ang mangyari. Kapag isa sa eroplano ng Amerika ang pinaputukan ng China o isa sa mga barko, kapag nagsabi si Trump na atake talaga yan. Atake talaga yan. Kasi yan ang Amerika. Hindi yan nagsasalita ng mga fake news na sabihin atake pero hindi. Ang China ay palaging nanggugulat. Ang Amerika hindi yan nanggugulat. Totoo. Kasi nung nakaraang linggo lang, di ba, Somalia, hinulugan ng 2,000 pounds na bomba ng US. Anong nagawa ng Somalia at Iran? Wala, di ba? Ay naku. Kaya wag magkamali si Jinping. Wag magkamali. Kasi talagang kawawa kayo. Kawawa ang army nyo. Kawawa ang China kapag kinalaban nyo ang Amerika, which is our big brother. Maraming salamat kay Donald Trump. At ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli. God bless the Philippines.